dear beloved, Boss Mike, Cervera. BP Inday, ito Ito na mga kababayan. Tingnan nyo yung mga taga-suporta nila kung gaano katanga. ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi nakulong ang tatay mo. Hindi na mabuti lahat. Kita nyo, mga bobo talaga, no? Sinisisi na nila si Sara ngayon, mga kababayan. Yung bang mga DDS mahirap makamove on? Kahit na nangyari na, wala na silang magagawa, sige pa rin sila ng sige, mga kababayan. Kahit na anong sisi nyo, wala na, hindi na maibabalik yan. Alam nyo yun, yung mga, kunyari kayo, magtotropa, o may nangyaring hindi maganda, nagresulta ng medyo hindi okay para sa lahat. Yung mga iba dyan, mga kababayan, hindi makakamove on eh. Sisisihin ka ng sisihin. Ikaw kasi, kung sana ganito ginawa mo eh. Sana hindi mo dinala rito. Sana hindi mo sinama. Sana hindi mo, ginawa yan. Wala na. Kapag kaganyan ng mga kasama mo, hindi enjoy ang alin, ang happenings, ang travel. Hindi. Bakit, mga kababayan? Bakit? Nangyari na yun eh. Ano pang magagawa? Sisirain natin yung happenings natin? Dahil doon sa pagkakamali ng isang kasama natin, sisisihin na lang natin na sisihin. Paano tayo mag-i-enjoy niyan? Ano ang ibig ko sabihin? I-enjoy nyo na lang. Sinisisi nyo pa si Sara na na dahil sa kanya ay nadala ang tatay niya saan? Sa Dahig. Ikaw daw, Sara, ang magiging malungkot. Bobo rin tong matanda na to. Bakit? Hindi si Sara Duterte ang pinaka malungkot. Siya yung pinaka masaya. Joint account sila ng tatay niya. Nakakalimutan yata ng mga DDS na ito na ang bangko ni Digong ay nakapangalan sa kanilang dalawa ni Sara Duterte. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, siya yung pinakamalungkot. Mali. Siya yung magiging pinakamasaya kung mamamatay na si Digong. Oo. Pagkatapos niya kami. Yung mga biktima muna, tapos kami. Kita nyo, tama? Sino unang magiging masaya kapag namatay si Digong? Una, ang mga anak, lalong-lalo na si Sara. Nakapangalan sa kanila yung bank accounts. Di ba? Mary Jo, replay. Ikalawa, yung mga biktima. Biktima ni Digong, yung mga pinagpapatay niya, yung pamilya. Yon, yung mga nasa Dahig na mga nagte-testify, yung mga tumitistigo, mga kababayan. Ikatlo tayo. Bakit? Masaya tayo. Syempre, wala nang demonyo, di ba? Wala nang demonyo, nabawasan na. Yan yung mga pinakamasaya. Basta ang pinakamasaya, si Sara Duterte. Hindi niya na kailangang magnakaw. Bakit? Nakanakaw na yung tatay niya ng marami eh. Mahihirapan pa ba yung si Sara? Hindi na. Ang mamanahin niyan, trilyon. Trilyon ang mamanahin ni Sara sa tatay niya. Sabi nga nung kausap ko, hindi ako naniniwalang bilyon lang ang ninakaw ni Digong. Naniniwala ko ang pera niyan, trilyon. Di ba? Trilyon. Paano magiging malungkot? Kasi nga, DDS nga kaya naghahanap sila ng masisisi. Alam nyo na, mga kababayan, hanap sila ng masisisi. Ganun kagonggong. Dito na tayo. Puntahan na natin, mga kababayan, grabe. John Vic Remulla, sa wakas, mga kababayan, ay nakahuli rin, Nakahuli, mga kababayan! Isa pa!
sa kasong libel at cyber libel ang Nako! 18 ex-bodyguards Oh. dahil sa umano'y mga peke nilang paratang habang ito. ang nalalapit na Nako, eto pa pala. O, sige, talakayin natin to. Singit natin, mga kababayan, ha? Oo, singit natin. Nakalimutan to. Mga kababayan ko, eto na, yung mga 18 Marines pala. O, pasok! kasong libel at cyber libel. Anong kaso? Nahaharap sa kasong libel at cyber libel ang 18 ex-bodyguards dahil sa umano'y mga peke nilang paratang habang ang nalalapit naman ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pinaghahandaan na. Cyril Tobias, nakatutok. Sinampahan ng kasong libel at cyber libel ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang nagpapakilalang dating 18 ex-Marines kasunod ng ginawa nilang pagdawit kay Abante sa kanilang kwentong maleta. Ayon kay Abante, peke at gawa-gawa lang ang aligasyon ng mga ito at dapat anya silang managot sa mga kasong kriminal. Mula sa pool, libelous na anya ang laman ng kanilang mga salaysay at halatang piliraw ang mga ito para guluhin ang kwento at galitin ang publiko. Punto pa ni Abante, sumisingaw ang kulang-kulang at hindi magkakatugmang detalye ng kwento ng mga ito. Klaro anyang paninira ito sa imahe ng ilang public officials. Samantala, may Mga kababayan, kaya kayong mga, may kaso kayo, makukulong kayo, yung asawa nyo, iiwan pa kayo, nagdidelikado pa yung mga anak nyo. Maaaring mangyari sa inyo yan. Di ba mga kababayan? Maaari talagang mangyari yan, mga kababayan. Eto na. John Vic! Parang ayaw pa ipakita yung ano mo yung tagumpay mo di ba? Tagumpay ka na tagumpay na Nasaan ba yun, Boss Mike? Wait lang Ito ba yun? Boss Mike? Ipakita mo na. Para ano? Ito ba yun? Sa kasong libel at cyber Hindi yan. Ito, wait lang. Ito na. In 2026, at around 5 o'clock a.m., operatives of the Philippine National Police Yan! successfully arrested Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Nako! Tinapos na ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 taong pagtatago sa batas ni dating Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group o PNP-EIDG Special Operations Unit 2 Team Leader Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Ito'y matapos siyang maaresto sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo. Ayun mga kababayan, kitang-kita mga kababayan sa wakas. Ito po mga kababayan sa wakas mga kababayan, nakahuli rin. Hey! Batiin naman natin. Ibang klase mga kababayan. Katagal-tagal neto nagtago dahil nga daw itong siya, yung sa may ito kung hindi ako nagkakamali mga kababayan. Ito po yun doon sa Clark, nangyari. Isang Koreano mga kababayan, ang kanilang biniktima. Hindi pa sila nakontento, pinatay pa mga kababayan, grabe. Ito mga kababayan, panahon ni Digong Panahon ni Digong ito nangyari. Grabe ulit. National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 taong pagtatago sa batas ni dating Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group o PNP-EIDG Special Operations Unit 2 Team Leader Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Kita nyo? Ito'y matapos siyang maaresto sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Nako, Quezon City, dyan sa Holy Spirit yan. Kaninang alas 5 ng madaling araw. Wedding kasi ng anak niya. It is the wedding of his daughter. Yay! Yay! Galing-galing, John Vic! Yay! Ang galing-galing ni John Vic, mga kababayan. Nakahuli rin sa wakas. Nakalambat, mga kababayan. Si Dumlao, mga kababayan, siyang wanted. Kailan kaya si Bato, mga kababayan, kailan kaya si Atong Ang, kailan kaya si Saldico? Doon sa 3 ako nang gigigil Sige, pagbigyan na natin, gawin na nating 4.
Gawin na nating apat. Sino? Si Roque. O, Atong Ang. Shaldico. Si Bato. Sige na, John B, kahit isa lang dyan. Pagka may isa ka dyan, talaga naman, oo, ha? Papalakpak tayo. Magsi-celebrate kami para sa'yo. Oh, di ba? Oy, mukhang nga, sabi na, tangina, mukhang tinalaban na yata. Lagi na lang ako binabatikos. Kahit mga BBM vlogger, binabatikos ako. Wala daw ako nahuhuli. Oh, sige na, putay na, kahit isa lang, manghuli tayo, sabi sa PNP. Si Bantag pa pala. Si Bantag. Yun John Vic pag naubos mo yan, yang ilan? 5. Bantag, Roque, Saldico, Atong Ang, at saka si Bato, 5, no? 5 mga kababayan, yan 5 na yan. Pag naubos mo yung 5 na yan, tumakbo ka ng presidente. Diba? Pag nahuli niya yan, John Vic, tumakbo ka ng presidente. Ituloy mo yung pangarap mo. Ituloy mo! Diba? Sino gusto nyong sumunod na mahuli? Paki-comment naman kasi nanonood sa atin yan. Nanonood sa atin to eh. Oo, nakikinig. Paki-comment kung sino gusto nyong mauna. Tuloy. Last Sunday. So, from then on, tinrack namin yung movement niya. Tinrack namin kung siya talaga yon. And it looks like he was parang Facebook Live. Yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Nako. All of the entire country should be aware that the PNP Nox! is not stopping. Nox na putang ina, yabang! Tao pa mo Uy, nako. Huwag ka munang magyabang. Sino ba advisor mo? Dapat medyo, maging humble ka. Hindi yung nagyayabang ka kagad. Kung ako yan, mga kababayan, ang aking mensahe ganito. Pasensya na po muna kayo sa ating nasabat. Alam po natin na hindi ho yan sapat na nagawa natin, pero pinagbubuti po namin na mahuli lahat ng mga wanted sa ating bansa. Di ba ganun dapat? Di ba? Hindi. Mali. John Vic, mali. Huwag ka na munang magyayabang. Tignan mo, may anino ka pa. Sabi ito na. That the PNP Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Diba? All of the entire country should be aware that the PNP... Perma? Wait lang. Kanina ka pa ba dyan? Saan to? BIR daw. Nagbabayad kami sa BIR, Isa lang to. Himala, isa lang. Di ba? Eto na mga kababayan. Putik na si John Vic. Nawala tuloy ako. Wait lang. Nasaan na ba ako? Pasok! Namin kung siya talaga yon. And it looks like he was parang Facebook Live. Yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. All of the entire country should be aware that the PNP is not stopping. Nak naman! Kailangan daw maging aware kayo, mga kababayan, na na ang PNP daw ay hindi humihinto. Hay, nako. Sige, tuloy. Wala kaming kinakandungan. Naklapot! Wala daw silang kinakandungan. Ano? Wala daw silang kinakandungan. Tayo na sino kumakandong? Ang alam kong may kumakandong kay Digong lang. Wala kayong kinakanlong. Ano ba ibig sabihin nun, Ulitin nga natin.
is not stopping. Ah. Wala kaming kinakandungan. Oh. Kung PNP chief ka man dati, kung police ka dati, Oh. it is not a consideration. Ah. The institution is above everything else. Naksa pa ta. We are protecting the institution, and the institution Oh. did not protect him, Oh, and kita niyo. is not protecting the other ones. Todo paliwanag. Oo, siguro ang ibig niya sabihin doon, wala silang kinakanlong. Oh, 'di ba? Hindi kinakandong. Sabi niya kasi wala kaming kinakandungan. Iba na naman tuloy yung pumapasok sa isip ko, Teresita Tan. Di ba mga kababayan, ano? Sabi, wala kaming kinakanlungan, Melby. Wala kaming kinakandong. Siguro baka kinakanlong. Kinakanlong siguro. Oh. Pagbigyan na natin, ha? Pagbigyan na natin si John Vic. Ngayon lang nakahuli, eh. Di ba? Ngayon lang nakahuli. Ayaw nyo pang pagbigyan. Kayo naman. Yan na natin. John Vic, sir! Oh, congratulations! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!